So ayan, halimbawa gusto niyo mag-install ng ganitong type ng sensor. Ito, yung magnet type na sensor. So ang kailangan niyo gawin diyan, hanapin niyo yung tatlong wire na kailangan i-connect dito sa tatlong wire dito. Yung wire na yun manggagaling dito sa speedometer dito. So hanapin niyo una yung itong 19. Ang kukunin diyan itong yellow brown, saka itong red, saka itong green na nasa 3 pin socket, kasi andito yung ground. So hindi naman kayo mali ito kasi meron ditong instructions. Sabi dito yung brown connect to 12 volts battery, itong 12 volts, itong brown, ito yung brown natin. Yung black yung connect dun sa may pulser, then itong blue dito sa may ground. So yung ground natin green, yung 12 volts natin itong red, then yung pulsar natin itong yellow brown. So ito kailangan natin itong alisin sa dito sa may socket nya. Kailangan nyo ng pin, tutusukan nyo dito para maalis yung lock nya. Ito yung sinasabi kong lock. Yan. Kailangan nyo tusukin to para maalis yung lock kasi nakausli yan. Kung sa nakuha nyo na, i-connect na natin to. Ngayon ang idea dyan, pwede natin ilagay itong magnet dito sa may disc brake, dito sa may tabi ng lock dito, itong allen. Bakit dito? Kasi nakikita nyo itong allen na ito nakausli. So safe to say na ito hindi to tumatama dito sa may caliper natin. So kapag naglagay tayo ng magnet dito, halos magkasing height lang sila, hindi to tatamaan. Kaya mas maganda, ideally dito ilalagay yan. Then itong sensor, gagawa kayo ng bracket. Mas maganda paggawa kayo sa mekaniko. Bracket dito, then i-hold nyo to. Then dito dapat nakalagay yan. Dito nakatapat. Yung layo niya dapat hindi nakadikit mismo. Meron siyang space. So tatansyahin nyo na lang yan. Once umiikot na yung gulong nyo, magre-read to, magkakaroon ng pulse. Yun yung magsasend ng signal dito sa may speedometer. So ganito yan. Pero bago nyo ilagay itong magnet, no, hanapin natin yung magandang polarity nitong magnet na magkakaroon ng respond tong sensor natin. So una, gawin natin, connect natin itong blue sa may, ano sabi ito? Ground. Itong blue sa may ground. Connect natin green dito sa may blue. So ito, testing lang muna natin. Once na na-confirm nyo na yung gumagana lahat, pwede nyo kunin itong socket, sakay socket na para dito, para mapag-connect nyo na sila ng maayos. So ayan, green. Then itong brown, sabi dito yung brown is para sa 12 volts. So itong red, actually ito hindi talaga to red. Ang original niya kulay is violet red, pero kasi hindi ganito yung socket niya, kaya pinalitan ko ng red. Itong black dito sa may pulsar. Ngayon sabi dito kailangan i-connect yung brown sa may 12 volts battery. Since ito rekta, wala siyang supply ng battery, so magtatap tayo ng supply ng battery. Pupunta tayo dito sa may 4 pin kasi nandito yung mayroong supply ng battery. Dalawa yung supply ng battery dyan, 12 volts. It's either itong red or itong black. Kukunin natin itong black kasi kapag pinatay natin yung motor natin, mawawala ng supply ng battery, mawawala ng supply ng voltahe ito. Pero pag dito tayo sa kulay red, kahit patayin mo yung motor natin, nagsusupply pa rin siya ng battery dito. So ayaw natin yun. Gagawin natin, magtatap tayo dito sa kulay black. Kuha tayo ng sample lang, kuha tayo ng supply ng power dito sa black, magtap tayo ng wire ito, then susupply natin siya dito sa may color red. Ayan. Ngayon kung mapapansin nyo, ito iilaw yan. Yung supposedly dapat ito ilaw ito. Testing nga natin. Wala pa. Ayan, meron na.
So ngayon, mangyayari niyan, once na nakatap na yan, nakuha niya na yung wiring. Ngayon, pupunta tayo dito sa may speedometer. Titingnan natin yung polarity ng battery. So, tingnan natin dito sa may dito. Try natin padaanin. So, wala siyang reading. Subukan natin baliktarin yung magnet. Ayan, nagkakaroon na siya ng reading. So, ito yung gusto niya nakaharap dito. So, kukuha na lang kayo ng marker, lagay ng mark para alam nyo kung saan dapat yung nakatapat yung magnet. Ayan. Once na dumadaan itong sensor, kita nyo, nagkakaroon ng respond to. Ayan. Once na nakabaliktad naman, wala siyang respond. Ibig sabihin dapat ito talaga yung nakaharap. Lagay nyo na ng marker. So once na napagano nyo na yan, no, ito yung naalis tong 12 volts battery. Pero mas maganda mag-tap kayo dyan once na ayaw gumana, kasi minsan ayaw gumana. Ngayon, subukan nyo muna na walang tap ng 12 volts. Dito lang. Subukan nyo walang nakatap. Once na ayaw gumana, mag-tap kayo ng 12 volts. Ayan. So, ngayon, gagawin natin. Yun na yung gagawin natin yan. Ito, ilalagay na natin siya doon. Yung ganun na installation yun.